Ako po si Binerenda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. 5 minutos kasumpalan na alas 7 kabwasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Maabig ya kabwasan balang sinansakay pinablin na dumaringel. Wala tayo silong na signal number 1 at sayay bagyon si Krising. Early in the morning. Early in the morning. Hey, magandang umaga po sa inyong lahat. Special edition na saya na programa tayo. Ikarma Health Option. Kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano na Ikarma. Sa cellphone number, pwede nyo pong i-text, i-chat, tawagan si Dr. Glenn Soriano sa 0916-672-6056, 0919-991-7986. Ano man ang inyong mga nararamdaman sa ngayon. Kung kayo ba ay mayroong sakit, pwede niyong isangguni kay Dr. Glenn Soriano. O ngayon, tag-ulan, baha, ano pa ang maidudulot nito? Hangin. So marami na namang sakit na posibleng kakalat. Mga prevalent, mga gastroenteritis, respiratory ailment. Ano pa, Dok? Yung mga maidudulot na ganitong panahon, siyempre leptospirosis at saka dengue. Yes. So, ano pong magandang gawin natin dyan at anong maitutulong ng Ikarma sa mga posibleng dadapong mga sakit sa atin? Yes, good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC. Ito na naman, mga panahon na naman ang hindi masyadong maganda, medyo basang-basa. At yan nga, yung mga sinasabi natin, yung opportunity ng mga sakit dahil sa mga pagbabago ng mga klima, yung environmental conditions natin, basa, biglang iinit din. Tapos kailangan sa baha, lulublob ka doon sa mga tubig baha. Nandun yung mga causes ng mga sakit nga, katulad nga ng dengue, lepto, okay. Mga respiratory naman, siyempre sa hangin din, meron naman ang dala yan. Sa sobrang hangin sa mga bagyo, iikot-ikot din ang mga yung airborne diseases. So, dalawa na yung kalaban, airborne at saka waterborne. Ganon. So, sa akin, ang advice ko naman talaga sa lahat, as usual, hindi natin pwedeng maiwasan yung mga very opportunistic na sakit. So, ang gawin na lang natin, protektahan na lang ang mga sarili natin from the inside. Yung immune boosting ang kailangan natin. So, dito ang yung advice ko sa inyo. Gumawa kayo na hakbang na ma-strengthen yung immune system. Kasama natin dyan ang pag-iinom ng Ikarma, kasabay ng mga exercise at saka yung balanced diet. Hindi natin pwedeng kalimutan yung mga yan. Yan ang sikreto ng longevity or long life. Pero ang problema ngayon, kapag ganitong malamig ang panahon, Dok, talagang hindi mo mapigilan kumain. Masarap ang kumain sa ganitong panahon. So, ano ba mga dapat healthy na
foods na dapat kainin natin? Doc? Speaking about healthy diet, itong at saka yung benefits ng ikarma dito sa mga ganitong panahon. Aside from nga yung tawag nito, yung mga immune boosters. Kahit sa mga radio program, kahit na TV program, sasabihin nila, kahit ano naman ang alternative na herbal remedies ang inumin dyan, kung wala nang kasabay na exercise and balanced diet, wala din mangyayari. Ang kasama talaga sa ganitong mga immune boosting yung diets is yung fruits and vegetables. Tandaan nyo, yung fruits and fresh vegetables. Kasama dyan lagi yung main ingredients ng meron din sa ikarma. Yan yung mga antioxidants at saka vitamins and minerals. Lalo nga, ito sa mga panahon na ganito, ang problema lang, naririnig natin sa balita, nagmamahal ng mga gulay, nagmamahal din ng mga prutas. Pero yun din ang remedyo ng ating mga yung kulang-kulang sa mga diets. Fruits and vegetables. Okay. Ingat-ingat lang sa pagbili ng mga prutas kapag ganitong panahon. Marami rin mga nabubulok, marami rin sira na mga prutas dyan, hinahalo nila sa mga magagandang klase. So, ingat-ingat lang po tayo. At ito, Dok, may nagkakaproblema rito tungkol po sa kakulangan ng... although ang main topic po natin ngayon is asthma, meron pong ano sa atin na itong gaano kahalaga itong potassium. Dahil nga nung napag-usapan natin last week, yung mataas ang kanyang blood sugar pero mababa ang potassium, namatay. So paano yun? Anong parang ano dito? Paano ang naging cause nun? Mataas ang blood sugar mo, mababa ang potassium mo. So ang isa sa pinakamahalagang mineral sa katawan ay ang potassium. So kailangan daw natin ito sa normal na pagtibok ng puso, paggamit ng mga muscle sa katawan, at marami pang pasyente ang nadidisgrasya dahil lamang sa mababang potassium. Ang tawag ng doktor dito ay hypokalemia. Hypokalemia. Ayan, okay, tama yan. Kasama ang potassium sa mga yung major essential elements ng kailangan ng katawan natin. Yung major mga sinasabi ko dyan na maiisip nyo, maririnig nyo lagi is potassium, sodium, calcium, magnesium. Yan yung mga yan. Lagi may mga supplement yan na yung mga essential micronutrients ang tawag natin, minerals, ganon. Okay, so ang tanong paano nakakamatay itong potassium? Yung sinasabi nila yung root word kalemia. Kasi sa scientific yung table of elements nasa ang letra niyang K K. Ang K nanggaling sa word ng kalemia. Okay, yan ang scientific name ng potassium. Okay? So, ang potassium, sodium, potassium, magnesium, mga ganon, calcium, kasama yan sa yung function ng mga muscle. Yung pag-contract ng muscle, yung contraction ng muscle na kailangan sa buong katawan natin, contraction ng muscle ng puso, contraction ng muscle sa muscles natin, kung saan man sa katawan mo na meron kang muscle. Kung hypokalemia, may kulang na, para bang may kulang na kuryente. Okay. Hyperkalemia, ganun din yung para bang short circuit naman. Okay? So, ang kuryente sa katawan, gumagana yan sa pamamagitan ng sodium, potassium, calcium, magnesium. Ganun yon. So, kung merong kulang sa apat na yon, hindi maganda ang kuryente sa katawan mo. Ngayon, ang malimit dyan, kukonek ko naman na sa mga chronic diseases. Ang mga chronic diseases katulad ng asthma, katulad ng diabetes, katulad ng hypertension, kidney disease, laging yan, merong kinalaman dyan sa imbalance ng mga
micronutrients katulad ng potassium. Okay? Kung meron kang asthma o meron kang diabetes, mabilis ang tibok ng puso mo, mabilis ang paghinga mo, ganon. So maraming abnormal functions. Kung may abnormal function sa katawan mo, merong abnormal use na itong mga micronutrients. So nababawasan ng abnormally yung potassium, okay? Kung masyadong mababa ang potassium mo, hindi magandang function ng muscle kasama ng muscle ng puso, ang mangyayari niyan sa ordinaryo, pupulikat ang mga muscle mo. Ngayon, kung pumulikat ang muscle ng puso mo, yan ang tinatawag natin ng heart attack na very frequent yan cause of death, yung cardiac arrest. Yan. Okay. So, yan ang explanation ng paano nakakamatay ang Kulang sa kulang potassium. ng potassium. Okay. Dahil arrested ang muscle na nagpapatakbo ng puso. Yon, hypokalemia. So, paano nagkakaroon ng hypokalemia sa asthma, sa hypertension, sa diabetes? Kasi yan nga, sabi ko kanina, hindi magandang takbo ng mga organs ng body. So, ang konsumo ng potassium, sodium, calcium, masyadong mabilis. Okay. Oh, parang pahintulot ko yan sa parang katulad din ng mga kotseng wala sa tune-up. Matakaw sa gasolina eh. Takbo, hindi na matipid eh. So kung matakaw ng gasolina itong sasakyan mo, hindi magandang takbo, titiri ka agad yan. Yan ang cardiac arrest ng sasakyan. Sa katawan natin, ganun din. Ayun. So napag-usapan natin kanina yung diet saka exercise. Pero yung labis na pag-i-exercise, pagpapapawis, lumalabas dyan ang potassium. Well, mas maraming lumalabas dyan ang sodium. Okay? Okay. Parang yung dalawang magkapatid na yan. Yung sodium, parang yung ang alat ng katawan. Ganito yan eh. Ang sodium at saka potassium, magkapatid yan nagpalitan. Labas ang sodium, pasok ang potassium. Labas ang potassium, pasok ang sodium. Yan, nagpapalit yung dalawang yan. Barbang, take turn sila. Eh ngayon, kung laging take turns na, mapapagod, mauubos, madidili ka rin. So, yun na nangyayari yun. Yung palitan ng mga importanteng element sa katawan natin, parang nauubos rin, nakukonsume na rin. So, yun. So, yun na pag nagkaroon ng abnormal consumption ng potassium or abnormal waste, okay, yan ang isa pang... So, labis na pagbabawas. Yan. So, yan ang isang major problem ng chronic kidney disease, hypokalemia. Kasi yung kidney, pag mali ang sala niya, natatapon ng potassium. Yung potassium, laging iihi mo, ihi ka na ihi yan pala, yung ihi mo, nandun yung mga importanteng mga element sa katawan mo na tinatapon mo naman. So, okay? So yung pagpapawis din, yung sobrang pagpapawis, lumalabas din ang potassium, sodium dyan sa mga pawis natin. Yung pagsusuka, kung meron kang yung gastroenteritis, nagsusuka ka lagi. Yun, maraming potassium ang kasama dyan. So, yan yung mga causes ng hypokalemia. So, yun, lumalabas yan sa pamagitan ng pawis at pagdumi, pagsusuka, pag-iihi. Yan. So, apat yan. Paano kung ang diabetic, siyempre, kung mataas ang kanyang blood sugar, palagi yan na frequent urination. So, nilalabas din niya yung kanyang mga potassium. Yeah. At kasama ng protein dyan. Ano? Yeah. Well, tandaan nyo, yung hindi naman yung sugar agad ang cause ng loss ng potassium. Ang cause ng loss ng potassium is because yung filtration membrane ng kidney, sinira ng high sugar, ng matagal. So, kung sira ang filtration membrane ng kidney, tumatagos ang potassium. So, yan ang nangyayari dyan. So, yan, yung kidney disease. Yung sa potassium sa mga body fluids natin, yan, sabi kanina, sobrang pawis dahil sa may sakit, o meron kang yung siranchan, yung suka ka na suka, o kaya may diarrhea ka, labas na lahat ng potassium. Meron din yung mga nag-ano dyan yung mga tinatawag nating colon cleansing.
Yes. Paano yun? Paano yung sa ano nila? Well, Hindi sila kakain ng... colon cleansing is healthy. Hindi naman dapat talaga lumabas ang potassium diyan kasi merong potassium conserving properties ng natural conserving properties ng body natin. Ganon. So yung normal amount of potassium na nasa dumi natin na nakokontra naman yan sa metabolism ng body. Yung colon cleansing naman is yung ang ginagawa niyan yung pinapalambot yung mga constipated at saka nililinis yung mga nakadikit-dikit, tapos nilalabas yun. Yan ang tinatawag na colon cleansing. Actually, healthy nga yan Kung merong regular colon cleansing in the form of yung mga, yung bowel inducing, maganda yung regular kasi nilalabas ang mga toxins na nag-accumulate dun sa dumi ng tao. Mayroong mga ganon na parang ang kinakain lang nila is prutas. Yeah, well, yan ang maganda kasi i-condition mo yung bowel movement mo. Dapat ma-condition talaga yung mismong dumi na naiipon, hindi lumalabas na regularly, so tumitigas yun. So, meron nga ang conditioning yan para madaling lumabas. Ganon. So, ano yung mga terms na makikita mo sa mga ganong product is yung stool softener. Ganon yun. So, yung nag-i-induce ng bowel movement. Marami yan Pero itong ikarma, ito ay isang mabisang supplement din ito na nag-i-induce ng bowel movement. Paano ito nakakatulong sa pagbabawas kung ikaw ay constipated? Sa pagbasa ko ng mga research regarding itong yung mechanism ng yung bowel movement na gumagamit ng ikarma, ang nakikita ko lang dalawa, hindi malinaw, pero chemical intervention at saka yung physical intervention. Ang chemical kasi, lahat ng halaman nandito sa paligid natin, meron silang mga fibers ang tawag nito. Yung fibers at saka mga chemical nag-i-induce ng bowel movement. Yan ang chemical ganon. So, ang nangyayari yan, may mga yung mga ingredients sa colon natin na pagka inactivate yun, magkukos ng muscle constriction, pipigain yung intestine, yung colon para lumabas kung ano man nandyan sa loob. Pipiga, ganon. Yung isa pang component nito mga ikarma at saka ibang yung mga fruits and vegetables, yung tinatawag natin na fiber. Mataas din ang fiber ng ikarma, ganon. So mataas ng mga fiber content ng mga gulay katulad sabihin natin ng okra, mga ganon. Okay? Mapansin nyo, kung merong fiber ang diet, yung fiber hindi naman natutunaw yon. Pumupunta yan sa dumi. Pag nasa dumi ang fiber, kung maraming fiber ang dumi na nandun sa colon, ang tendency ng fiber mag-absorb ng tubig. Ngayon, kung mag-absorb ng fiber na maraming tubig, para nagwo-waterlog yung dumi. So, malambot ang mangyayari nyon. At tapos kung bulky ang dumi, ini-stimulate yung muscle constriction ng colon. So, dalawang mechanism na yon. Yung chemical induction ng muscle contraction at saka physical induction ng muscle contraction, yung dalawang sabay nyon, mag-initiate niyang yung feeling na kailangan magbawas na. Kung lumawad na yung feeling na yan, kung successful, yun ang pagbabawas ng yung dumi ng tao. At dapat mangyari yan. Actually, ang mas maganda, ang advocate ko dito is natural bowel movement Wag sanang, kasi natural movement can be yung condition by yan yung consumption ng mga fiber-rich foods at saka yung chemically inducing na foods na pro-promote ng regular bowel movement. Kailangan ugaliin yan Wag yung sanayin na gumamit ng mga ano man tawag nito, yung mga relaxant, muscle relaxant, yung pang-constipation. Pag addict kayo dyan, hindi matitrain yung bowel. Kailangan natural. Kayo lagi magtitrain ng mga bowel nyo. Every morning, nakaupo kayo doon sa trono para magbawas. Pero mayroon din mga nagbabawas na may kasamang dugo. Ano yun? Simptomas ba yun ng colon? Well, dalawang klaseng dugo nga yan ng colon. Okay? Merong dugo na fresh.
Usually fresh, yung naman, fresh eh. Malapit yan sa puwerta yan eh. Kung hindi almoranas, merong, yung may mga sugat dun sa, malapit dun sa butas ng ng puwet. Maaring na-irritate nung na-irritate yan. ka. Karamihan yan, majority is yung almoranas. Ganon, okay? Meron din yung tinatawag natin ng yung old blood, parang tsokolate, parang dinuguan, ganon. Yan yung galing sa taas, medyo na-oxidize na yung blood na yon, lumalabas. Yan ang sign ng baka meron kayong ulcer, ulcer o colon cancer, mga ganon. Kasi kung the further up you go, na mas matagal ang blood sa stool bago lumabas, na-oxidize yun, nagiging itim. Ganon. Pero kung fresh blood, ang sugat, almoranas, at rarely merong colon cancer na dumudugo, yon ang nagiging yung cause na may blood sa stool. Basta may blood ng stool, ang pinaka-safe dyan, pa-check up para makita kaagad. Picalysis. The best outcome is makita ng doktor dyan, may almoranas, kaya ng stool. Ayan, lang yan, training lang sa bowel movement yun. Okay, kung ano ang may tutulong ng ikarma sa almoranas, na mayroong almoranas? Yeah, well, mayroong myth dyan. Dapat talaga itigil yung myth na yan. Sinasabi almoranas galing sa pagkakain ng masyado maanghang. Ganon. Kakain ng sili, yung mga spicy foods. Hindi totoo yan, sabi ko. Di pag-alalan natin ang incidence ng mga almoranas sa yung mga Latino, mga Mexico, mga mas marami ba almoranas doon? Wala. So patay yung yung fact na yun. Hindi totoo na almoranas galing sa pagkakain ng manghang. Ang almoranas, sasabihin ko, karamihan yan chronic na problema ng pagbabawas. Kasi kung lagi yung dumi mo dumadaan dun sa butas na napakaliit, na napakalaki, ibabawas mo, masusugat yung anus mo, yung labasan ng dumi. Masusugat talaga yan. Kung frequently nasusugat yung pagbabawas mo, magkakaroon ka talaga ng problema dyan sa mga yung puwerta na maraming blood vessels. Maraming blood vessels doon. Kung laging na-irritate yun, nasisira, almoranas ang mangyayari dyan. So, ang problema ng almoranas at saka yung mga ganon sa puwet is yung long-standing problem ng constipation o improper bowel movement. Hindi regular eh. Magbabawas ka lang, kung kailan mo maramdaman, may oras ka, once a week, ayun. Ako sabihin ko sa mga taong sigurado may almoranas ito. Yan. Hindi ba delikado yung almoranas na yan? Hindi naman delikado. Ang very inconvenient, very painful, etc. Kasi hindi ka naman dapat mamatay sa almoranas. Ano ka lang, talagang perwisyo ka. Kasi masakit lagi yun eh. Kasi almoranas is yung maraming ugat na inflamed. Yan almoranas. Bakit yung mga iba parang may lumalabas doon sa kanilang anus? Yan yung tissue na yung tananamaga, yung lugar ng yung lugar ng may almoranas. Yan, lumalabas na talaga, namamaga. So, wala na napupuntahan yan, hindi lalabas. So, kung grabe, kasi una, pag mayroon symptoms, kayang medical, yung dietary, hygiene, medical, mayroon para lumiit yung almoranas. Kung sobra na, grabe na, hindi kaya ng gamot, hemorrhoidectomy. Operasyon. Gugupitin lang yun, tatanggalin na, tatahiin uli. Ayos na naman yan. Hindi naman kanserosyon. Hindi naman. Well, kung cancer prone ka, alam nyo, ang cancer nanggagaling sa inflammation. Hemorrhoid, almoranas is inflammation. So kung hindi mo in-address ka agad at cancer prone ka, ibig sabihin, galing ka sa pamilya na puro may cancer, mag-ingat ka kasi yung almoranas mo pwedeng tumuloy ng cancer yan because cancer starts from inflammation. Okay? So to be safe, i-inject ko na naman. Kailangan lagi ka meron ka ng diet na anti-inflammatory ingredients. Ang ikarma natin very rich in anti-inflammatory. Kaya kung meron ka almoranas, baka makatulong sa iyo ang ikarma. Kasi stool conditioning na ngayon, anti-inflammatory na ngayon, puprotektan ba so hindi lumala yung almoranas mo. So hindi ma-irritate yung anus mo. Hindi ma-irritate. Ganun. Kasi kung minsan, pag may lalabas yung parang ibinabalik nila na
di ba, Messi yung ganon. Oo. Na itutulak mo pabalik. Correct. Ganon. Kasi kung merong, kung sabihin natin may almoranas ka, may dugo lagi, very bloody yung anus mo, yung labasan ng dumi, very bloody yan, maraming blood vessels sa lugar na yan, at sabay na meron kang dumi na dumadaan doon. So, meron talagang small chance na yung dumi papasok dun sa mga nakalabas na mga ugat. So, reabsorption yun ng toxin. So, papasok sa buong katawan mo yung toxin na galing dun sa dumi. So, yun. Infection na naman yan. Yung bang madalas na pagdumi, ano ito? Hindi ba symptoms ng colon, ano yan? Colon cancer? Oo. Well, ang key dyan sa colon cancer is yung change in bowel habits. Yung dati-dati, nagbabawas ka ng ganda, normal, araw-araw, o tuwing umaga, o pwede ka 3 times a day. Pero change in bowel habits involve, yung change is, yung the frequency is the change. Dating araw-araw, once a day. Ngayon, nagiging 3 times a day. Nagiging 4 times a day. Yung change in frequency, isa yon. Yung pangalawa, change in consistency. Yung consistency is dati matigas form. O ngayon malambot na para bang nagdadariya. O change in consistency. Okay, pangatlo, change in appearance. Yung sabi itsura nun. Kung ngayon laging may dugo. O so yung tatlo na yan, change in frequency, change in consistency, and change in color. So yung talawang kanyan, kung suspicious yung pagdudumi mo, hindi katulad ng dati, magpa-check up ka na. Ganon yun. Okay. So, at least, kung nag-iikarma ka, makakatulong yun. Oo, yun. Ang lagi natin sinasabi dito, ikarma is not, well, totoo, it's not a gamot. Hindi ka magagamot kaagad. Pero kung lagi ka nagko-consume na ganitong products, katulad na ikarma, for sabihin natin, kahit na 2 weeks, 3 months, gano'n. Pero recommendation ko, tuloy-tuloy mo, parang daily na diet mo na yon. The following year, kung 1 year ka na consume ng ikarma, ay siguro, ay laki na, baka madadagdagan ng 10 years yung lifespan mo. Yan ang totoo niyan. Okay. So sa panahon ngayon, ano ang mga prevalent disease na ano natin? Itong asthma ba, pag ganitong panahon, ang asthma ba umaatake yan, Dok? Yes, kasi ang asthma is a chronic disease. Very common yan. Ang causes ng asthma are triggers, ang tawag natin yan. Asthma triggers, okay? What are the triggers ng asthma? Ang asthma triggers can vary from emotional to physical, ganon. Kasi galit ka lang may kaaway ka o may kalaban ka, magti-trigger na yung asthma mo kasi tataas yung hormone sa body na nagti-trigger ng asthma katulad ng adrenaline. Okay. Yun, emotion. Okay. Yung itong climate change, mag-trigger din yan kasi sobrang lamig, sobrang init. Yung changes in environment will affect yung response ng body. So kung ang response ng body doon sa yung change environment na bigla, magkakaroon ng asthma din. Ganon. So, yung climate change at saka yung environmental, yung elements, katulad pag sa yung summer months, maraming pollen, maraming alikabok, ganon. So, trigger na naman yan. So, yan yung mga triggers na very frequent, pati mga environmental stress katulad ng baha, katulad din ng sobrang ulan, yan, can be triggers of asthma. So, yung mga pasyenteng chronic asthma na for 1 whole month or 2-3 months nakaraan o wala silang asthma, biglang dumating ang baha, biglang dumating ang bagyo. Pero nai-stress sila. Pag nai-stress sila, natitrigger yung asthma nila. So, mas frequent ang use ng itong mga medication ng asthma, bronchodilator at saka anti-inflammatory. Okay? So, ako, advice ko rito sa mga asthma-prone o saka chronic asthma patients, etong ikarma, meron siyang anti-inflammatory na kailangan ng asthmatic. Okay. Kasi ang laman ng ikarma, na research talaga nila, parang tinatakan nila na natural steroid. Yung steroid, yung gamot sa emergency room ng grabing asthma na.
Pag pumunta ka ng emergency room na ang tawag na status asthmaticus ka na, namumutla ka na, hindi ka na makahinga, sasaksakan ka talaga ng steroid. Baliktad ka agad yan within 15 minutes. Okay ka na. Ngayon, itong Ikarma, merong parang properties of a natural steroid. Kung inumin mo yan every day, kung asthmatic ka, mapapansin mo, hindi na bumabalik yung asthma mo. O kaya kung bumalik man siya, madali siyang baliktarin. Madali siyang pagalingin. Konting bronchodilator lang, konting anti-inflammatory lang, baka konting nebulizer lang, konting inhaler lang, okay ka na. Okay, noong 2015, mayroon pong pag-aaral, pagsusuri na ginawa ng sa Korea, study by Cha from Yonsei University. Ano po ang nakita nila rito sa Ikarma na ito o sa Nara-3 na ito ay sangkap ng Ikarma, Doc Glenn? Yeah, ito, actually, isa ito sa napakadaming studies over the past 10 to 20 years. 2015, tagal na nga nitong study yan. Meron pang sumunod dyan sa isang, ito, Yonsei University, Korea. Meron pa isa, 2021, sa Yanbian University. Bakit laging pinag-aaralan itong, yung Nara extract nito? Kasi ginagamit ito itong mga naninuno, yung kanilang mga Ayurvedic medicine. Katulad dito sa atin, ito yung mga herbalaryo, ganun yan. So tatanungin mo doon sa mga yung mga gumagamit ng herbal remedies, ano yung ginagamit nyo? Ang sagot nila, marami dyan, yan yung mga dahon o yung mga ng Nara tree. So kinuha na naman itong Cha and colleagues, pinag-aralan nila yung laman ng Nara tree. So ang nakita nila, ang laman nun, yung active ingredient, ang pangalan daw nun is pterostilbene. Okay? So, yun, ginamit yung pterostilbene sa mga yung laboratory subjects, karamihan yung mga animals, binigyan nila ng pterostilbene for a long time, tapos hindi ko alam kung paano nangyari na itong mga subjects ito may asthma o may mga problema, pero at the end of the experiment, yung tinignan nila anong nangyari sa katawan ng mga na subjects na parang beneficial. Ang nakita nila dito, yung isang bumaba, yung tinatawag nila na mast cell reaction, yung histamine. Mas kunti ang histamine ng cause ng asthma trigger. Yung nagpapaumpisa ng asthma, yung bronchoconstriction at saka inflammation, ang histamine. Ang gumagawa ng histamine ay yan yung mast cell. Okay? So, ang ginagawa, ang conclusion nito mga studies nito, pterostilbene counteracts yung activity ng mast cell. So, para bang yung mast cell, kinakalma niya yun para hindi mag-secrete ng histamine, para hindi lumala yung symptoms ng asthma. So, yun ang nangyayari dyan. Because yung pterostilbene acts as a natural steroid preventing allergic disorders caused by histamine. So, nire-recommenda itong pterostilbene na nasa Nara for asthma and allergic disorders katulad ng mga skin rashes, katulad ng skin asthma. Ganon yun. Ito, sa pag-aaral ba sa Korea, gumawa sila, clinical trial ba yung tawag natin dito? Well, hindi formal clinical trial kasi umpisa yan, karamihan ng ginamit yung mga animals na may symptoms ng asthma. Ganon yun eh. So, kung paano ginawa yan, ako kaya pag-aralan ko, biro mo ito mga animals na nakikita nila, may respiratory problems din yan. Meron din mga sakit na katulad ng asthma. Pero meron din talaga mga yung informal clinical trials. Informal, yung hindi naman documented, inobserba lang. Dito sa atin, over the past 5 years na ginawa natin ito, asthma. Nag-invite tayo ng mga kondito, mga pasyente may asthma. O binigyan natin ng Ikarma. O 2 weeks pa lang. O gumaling na sila. Merong yung tinatawag natin peak flow. Yan yung peak flow. Kasi ang nangyayari kasi sa asthma, yung sa asthma is bumababa ang peak flow reading. Yung peak flow meter, yan ang nagsusukat na mga volume ng yung respiration volume. Kung gaano karaming yung hangin na nahihigop mo sa isang respiration, sa paghinga mo, gaano karaming pwede mong i-blow
o i-inhale. Okay? So, ang peak flow reading ng normal tao, more than 300. Gano'n. So, tayo, normal, puro 500. Ako, 600. Gano'n. Pero yung asthmatic, i-measure mo yung peak flow dito sa, ginawa natin. Pero mo may bumababa ng 150, 200. Pero makikita mo itsura niyan pag akyat dito sa 4th floor. Halos nga inimatayin na, hindi na makahinga. After 2 weeks na pagbigay natin itong ikarma, dire-diretso umakyat. Pagdating dito, kalma naman. Ganon. So, yan ang dramatic effect ng ikarma on asthmatic patients. Grabe improvement eh. Okay. Tanong dito, nagpa-lipid profile daw po ito at lumalabas na parang mataas ang cholesterol at triglyceride. Sabi dito at parang trouble LDL at HDL. Yan, paki-explain daw kay Doc itong mga ganitong mataas na cholesterol at triglyceride. Anong epektuhan nitong triglyceride? Well, actually, ang magiging tanong ko dyan is yung ano ba ang rason bakit nag-request o sino nag-request? Personal ba itong request niya? Request ng doktor or merong symptom na kaya nag-request ng lipid profile? Ang lipid profile is yung blood test na nag-check kung ano yung status ng mga lipids sa blood system. Yung lipids is yan nga yung triglycerides, cholesterol, ganun yun. So, kung meron kang symptoms, karamihan yan, high blood. Kung pumunta ka ng doktor, tapos ang tingin niya, masyadong mataas ang blood pressure mo, para bang naiisip ng tao, mataas ang BP mo, masyadong malapot ang dugo mo, tignan natin ang blood test nga tayo, tignan natin ang lipid profile mo. So ano ang dapat na mataas doon? HDL o LDL? Lechon de leche is the bad one, di ba? LDL. Yung maganda is HDL. Yung HDL is the good cholesterol na kinakain niya yung LDL. Yan na yan. So, yan ang lagi natin natatandaan, LDL is the bad one. Kasi lechon de leche, pero doon mo nakukuha kung minsan yung LDL mo kumakain sa HDL, parang gano'n din. Actually, nako-convert yun gano'n yun. Okay. So, dapat nang paramihin natin yung LDL. Kasi yung mga chemical reaction, yung low density lipoprotein ang tawag, LDL. Kunyan yung kumakapit yan sa mga sa loob ng ugat Kaya low density, naghahanap siya ng kakapitan Yung high density lipro, yung good, hindi na kumakapit yan, umiikot yan, tapos lalabas na ng katawan yan Ganun ang explanation nun. So, kung yung high density lipoprotein, marami yon, ibig sabihin yan, hindi dangerous yon. Yung low is dangerous. So, bakit nga yung sa blood test, mayroong mga lipid profile, ang hinahanap ng doktor na anong itsura ng mga yung mga cholesterol sa dugo mo. Kung masyadong maraming LDL o masyadong mataas ang triglyceride, may problema. Bakit hindi na normalize? Karamihan dyan, problema sa liver. Ang atay may problema. Kasi ang nagme-metabolize ng ang proper metabolism ang regulation ng blood lipids, yung taba sa dugo, is the liver. Kung hindi tamang function ng liver, magkakaroon ka ng mga high lipid profile, matataas. So, karamihan dyan, sino may mga problema sa lipid profile? Karamihan dyan may problema sa liver. Marami dyan yung mga nangiinom. Yung sobrang sinisira yung liver. Kasi yung alcohol, doon dumidiretso sa liver, galing sa tiyan, para ma-detoxify. Kung i-overwork mo yung liver, magkakaroon ka ng liver problem, tataas talaga ang lipid profile mo. Meron din mga hindi manginginom, pero nagkakaroon ng liver cancer. Paano nangyayari yun? Well, pangit ang diet. Ganon. Kulang ang exercise. Stagnant ng liver, yung function mo, ganon yan. So, basta yung, gano'n nga, yung mga lipid profile, ang request ng lipid profile ng mga doctor is para malaman nila yung status ng liver mo. Hindi, para ba yan ang marker, ang tinatawag nila, yan ang parang marker hint na
kung saan ang problema mo. Pag mataas talaga yung lipid profile mo, bibigyan ka ng yung routine na gamot, yung statin. Yung statin na yan ang tutulong sa pagpatunaw ng mga mataas ng kolesterol. Ganun yan eh. Okay. Ano maitutulong ng ikarma dyan? Pero mayroon pang isang katanungan dito, Doc. Yung tiyan ng asawa ko palaging sumasakit, lalo na pagka kumakain, apektado hanggang likod niya. Ano po kaya ang gagawin namin? Tanong ni Marlon Brosas. Well, yan yung dalawang tanong na para magkatugtong niya na pwede magkaiba. Yung sakit ng tiyan at saka umabot dun sa likod sa likod niya. Parang pamilyar sa akin ang apelido, Brosas. Siya ba yung binigyan din natin ng ikarma na gumaling? Si ba Brosas din yun, nagbibigay ng testimony sa atin? Hindi ko maalala. Pag binanggit mong Brosas, narinig ko yung kay Brosas yung kumanta kagabi sa basketball. Wala akong maalala. Mga taga si Chubalani ata mga ito. Hindi. Yung pangalan yan. Mamaya ata iyan mo. Pero yan yung tanong kanina. Una-una yung sakit ng tiyan. Maraming pwedeng dahilan dyan eh. Bakit apektado hanggang likod? Hanggang likod. Okay, so pwedeng isang malaking problema yon. Pwedeng dalawang hiwalay na problema. O tanong ko, pwedeng age-related yon, pwedeng lifestyle-related. O yung sakit ng tiyan, laging masakit ang tiyan. O kung laging masakit ang tiyan, anong oras? Umaga, tanghali, gabi, o kapag buong kumakain araw. Kapag kumakain. Pagka kumakain. Sumasakit ang tiyan niya, apektado hanggang likod. Marami na naman ako dyan. Starting from gastroenteritis, meron kang infection, viral gastroenteritis, pwede kang may ulcer, pwede kang may enzyme deficiency, pwede ka rin may cancer. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang, siyempre, iikot ko lang lahat ng alam ko. Sakit ng tiyan yun. Yung sakit ng likod, konektado ba yun? Kung masakit ang tiyan mo, lagi ka nakayuko, na-strain yung back muscles mo, talagang magkakaroon ka ng back pain. Age-related naman din yan. Kung matanda ka na, gano'n, age 50, 60, 70 yan, talaga kung may scoliosis ka, kung merong kyphosis, yung mga spinal abnormality na wala ka sa pwesto lagi dahil masakit ang tiyan mo, ay talagang sasakit ang likod mo. Kung matanda ka na, kung pasyente ka ng mga TB gano'n, baka tinamaan din ang spinal cord mo. Kaya laging sakit ang tiyan mo, pati likod mo, meron ka palang lamat doon, ayun, sasakit din ang likod mo. Yan yung mga ganong question. Sa akin, mas maganda, i-personal na natin yan. Mag-uusap kami, i-analyze ko lahat, para malaman natin, konektado ba yung dalawang yan o magkahiwalay. Yan yun. So, yan ang kailangan natin. Kaya importante, yung doktor importante rin sa buhay. Kung meron mga ganyang karamdaman, ipakonsulta mo sa doktor para makarating kayo doon sa ano talaga ang problema. Hindi natin pwedeng hulaan ng iba-iba. Unless dalhin niya rito yung laboratory exam niya pupunta siya dito personal. Yan ang gano'n. Bilang mo, libreng clinic tayo. Meron naman akong oras dito. Tingnan, pag-usapan na. Kasi sa isang tanong lang, wala yung isang sagot. Ganon. Marami pa akong dapat tanungin. So, kung ako, maiwasan natin ang mga mamahalin. Baka mamaya, simpleng-simple lang ito. Baka emotional stress lang ito. Hindi mag-usap tayo, ma-relieve yung emotional stress mo. Malaman mo lang na mabubuhay ka ng 10 years, okay ka na eh. Gagaling ka na eh. Hindi na stressful yun. Ganon. Pero subukan mo muna mag-ikarma. Yun, sinasabi natin. Lagi natin sinasabi. Kanina ko ba sinasabi, alam niyo, hindi natin ma-predict ang darating sa iyong sakit. Hindi natin ma-predict ano magiging outcome mo. Pero ito sinasabi ko, etong immune boosting, yung ginagawa ng ikarma over a period of time, prescribed period of time. Ako, prescription ko, not less than 3 months, mag-consume kayo ng ikarma regularly. Parang pagkain yan eh. Parang kung ano man yung binibili mo lechon na araw-araw, ipalitan mo na lang ng ikarma. Yun ang bilin mo na lagi, every week mag-ikarma ka.
kung yan ang gagawin mo, next year, solve lahat ng health problems mo. Yan, kinukumusta nga pala natin si Sally Quinto. Hindi na bumalik dito after na nabigyan nyo ng advice. Yung gumagamit ng ano yun, parang Nibulin ba yun? Ayan. Yan ang gusto kong kasi importante sa akin yung feedback. Kasi marami ako sasabihin sa'yo, yung tunay na yung alam ko, problema mo, sakit mo, eto re-recommenda ko sa'yo. Ngayon, bumalik ka rito after 2 weeks o after 1 month, 3 months para ikwento mo sa akin kung may nakuha ka bang benepisyo. Hindi na bumabalik eh. Palagay ko, iba na okay na yung buhay niya, hindi na ako kailangan. O sige, kung ganun, okay lang. Hindi ba, basta ituloy-tuloy niya yung ikarma niya. Ang importante sa atin dito is yung ibibigyan natin ng awareness sa mga tao na etong product nito, very efficient ito, nakakatulong. Pero paano natin ipoprove yan kung yung mga nakikinabang hindi naman nagbibigay ng feedback, nagsishare, ganun yan okay. Yun nga, si Sally Quinto dyan sa Ambono ba yun? O malapit sa Kabilukaan. Yan, yung mga barangay na yan. Marami tayong mga naging ano dyan kliyente at pasyente dyan sa Kalasyaw na napagaling natin. Kaya nga tayo dito regularly, itong programa natin, marami tayong mga naiipon dyan ng mga testimonial. Ito, baka i-play din rin natin yan. Yung mga testimonial natin, kaya natin inipon yung mga yan para marinig na tao. Ito, hindi naman ito binayaran para magsalita. Okay. Sila kusa. Okay. I-read mo nga yung si Rowena Romero para marinig natin yung Rodrigo Dayap. Rodrigo Dayap saka si Rowena Romero na may asma pero gumaling ang kanilang pakiramdam nung sila ay nag-ikarma. Pakinggan natin yung kanilang mga testimonya. Hinahanap pa ata. Ako po si Rowena Romero, taga Calmay North, Dagupan City, 38 years old. Nung may asma po ako, nahihirapan akong huminga, nakakaubo ako. Tapos pag naglalaba po ako, sobrang hirap ako sa paglakad. Tapos hinihingal na po ako. Tapos nahirapan din akong lumakad. Kaya ako pumunta dito, nagpa-tingin ng fit flow ko po. Ang fit flow po nung June 17 po, 90. Nung napakita ulit ako ngayon po ng fit flow po, 160 na po siya. Nakatulong po sa akin yung ikarma. Uminom ako ng 2 weeks ng ikarma, nakakagaan na yung paghinga po at pag nakakalakad na po ako ng diretso. Na hindi na po ako nahihirapan huminga. Yung mga pagsulog ko po ay okay na po siya. Tapos maaga po ako nakakatulog pa kung uminom po ako ng ikarma. Sa mga nakikinig na yon, uminom po kayo ng ikarma kasi magandang idudulot ito at nakakagaan ng pakiramdam. Kung may mga sakit kayo, kagaya po na may asma, nakakagaan ng mga paglakad tas hindi kayo hihingalin. Paano ka makakatulog ng maganda kung ikaw uminom ka ng ikarma, Doc? Well, actually nga yan. Yan ang yung ginagawa natin dati para ma-prove natin yung efficacy ng ikarma. Pero mo ito si Rowena Romero, dumating din dito na yung chinek natin ng una-una yung peak flow. Di ba sabi ko ang normal na peak flow mahina yung pagbuga niya. Ang peak flow dapat ng tao is higher than yung mga numero, parang hindi naintindihan ng pero 300 ang normal. Kung sabihin natin itong peak flow nitong babaeng ito, 90 lang, 90. Para bang wala nang bumapasok na hangin doon sa lungs nito. Para hirap na hirap siya. Kaya nga hirap. Pero after 2 weeks, nag-improve, naging 160. Pero kalahati pa rin niya ng normal eh. Pero ang importante sa kanya, yung pag-improve ng peak flow niya, ang manifestation sa labas is wala na siyang problema sa paghinga. Maganda na yung feeling niya. Nakakalakad. Well, natawa ako doon. Nakakalakad na siya ng diretso. Bakit dati-dati ang lakad niya hindi maganda? So, eto. Siguro, ibig niya sabihin, pag lumakad siya, nahihilo, napapagod, kaya hinto. Ayun. So, yan yung mga improvement niya.
magandang lakad niya kasi dire-diretso, magandang paghinga, hindi na siya nahihilo. So yan ang external manifestation na talagang mabisa itong ikarma after 2 weeks lang. Tapos chinek natin to prove bakit nga gumanda. Tingnan natin ang peak flow. Ayun, parang almost na doble ang improvement. So yan, talagang nakikita natin ang effect nitong yung ikarma on yung mga asthmatic patients. Paano naman magpapababa ng blood pressure itong ikarma? Well, first of all, kung ikaw hypertensive, tapos lagi mo naiisip na mamamatay ka bukas, mas lalong walking tataas. time bomb, lalong tataas yun. Ngayon, kung minom ka ng something na relieves your major symptoms, uminom ka na nga na ito, biglang gumaling ka, nakakahinga ka, nakakalakad ka, nakakakilos ka, ay nawala na yung stress mo, nawala na yung tension mo, bumaba yung blood pressure dahil lang dyan, psychosomatic. Ayun, tuloy-tuloy ng improvement kasi malaking bagay ang naitulong sa'yo, malaking tinik ang nabunot sa pakiramdam mo. Ngayon, normal ang pakiramdam mo, pwede mo ituloy lahat, babalik sa normal ang pakiramdam mo. Yan ang nangyayari dyan. Ito namang si Ernesto Musada, sabi niya, Idol, dati pa rin ang blood pressure ko kasi nung nagpa-check up ito sa atin, 150, 100, 160, 100, parang normal na sa kanya. Yun. Pero walking time bomb yan. Walking time bomb. Mhm. Okay. Yan ang yung compensatory adaptation ng katawan. Ibig sabihin yan, kasi yung normal blood pressure ng tao, yung highest 120/80. Ngayon, kung gagapangin ng high blood pressure yung katawan mo, tumataas ng tumataas, yung katawan mo, nag-a-adjust eh. Etong taong ito, yung blood pressure niya 160/120, siguro matagal na ito sa kanya. Hindi lang 1 taon, baka 2 taon na gano'n ang blood pressure niya, pero nag-adjust na yung katawan niya. Yung adjustment ng katawan niya, adjustment ng mga ugat niya, parang manipis na yung ugat niya. Yung manipis na manipis, para hindi masyadong tension yung blood pressure, o kasi mataas na nga, ang problema nun kasi kung nag-adjust yung blood vessel mo, manipis, lalabas din yung mga aneurysm eh. Puputok yan. Puputok yun. So yan ang tinatawag natin walking time bomb. Nag-adjust yung katawan mo hanggang sa no point of return, so delikado ka na. Huwag mo nang pataasin ng kahit na konti na, kasi konting-konti na lang kailangan itaas. Sasabog ka na eh. Kailangan magpababa. Ipababa mo na lang. Paano makakatulong ang ikarma dyan? Well, una, sabi natin kanina, psychosomatic. Ang ikarma, pag alam mong pagaling ka na, naturally bababa yung stress levels mo, bababa yung blood pressure mo. Ang ginagawa din ng ikarma, very potent antioxidant yun. Pipigilan niya yung progression ng damage. Antioxidant yun eh. Tapos yung inflammation na nangyayari dahil sa damage, babalik na rin din yan. So yan ang tulong ikarma. Twofold yan eh. Prevention ng damage at saka promotion ng repair. Yon ang kailangan ng hypertension at saka asthma. Okay. Yung ba nakikinig sa atin? Si GR Mamaril, kagawad. Si Ernesto Musada, yung blood pressure mo, pababain mo raw, sabi ni Doc. Armando Segundo, kumusta naman yung blood sugar nito? Kasi full of sweetness din ito si Armando Segundo. Si Marlon Brosas, napakinggan mo na rin yung advice ni Doc. Baka pwede kayong pumunta rito o kanya sa office niya. Si Manong Ben Jubillanos, palagi pong nakikinig sa atin yan. Sabi niya, marami raw siya natututunan sa iyo, Doc. Si Manong Ben Jubillanos. Si Flor Calpo, yung pamamaga ng paa mo, pwede kang mag-ikarma. Maalis yung inflammation na yan sa ikarma. Si Prisucia de la Cruz, si Gary Dalisay, nakikinig din sa atin. Si Maricel Quinto, si Jerry Lamsen, si Jerry, ayan. Frequent. Ikarma user din ito. Meron pala ako i-address na isa na hindi ko dahil hindi ko may problema sa phone niya. Yung nagtanong sa akin na online na yung piksa. Yung pilsay utot.
Yan, yung sinasabi nila. Kasi mula uminom siya ng ikarma, hindi na bumabalik. So sabi ko, well, maganda sign yan kasi isang property ng yung result ng continuous consumption ng ikarma is an immune booster. Ngayon yung PIGSA is a result of yung parang dirty blood. Dirty blood is yung merong mga mikrobyo dyan nag-harbor kasi kung meron kang clogged pore, kung saan man sa body, yung mga follicles na yun, nagbabara. Pag nagbara yung follicle, tapos nagkaroon ng infection, mamamagayan yan nagiging PIGSA. Okay, ngayon, kung yung katawan mo puno ng ikarma, pinapatay niya lahat yung natutulog ng bakterya o pinapaboost niya yung immune system mo para hindi mag-invade yung mga bakterya na mag-cause ng PIGSA. So yan ang sign, yung itong caller natin, yung nagte-text sa akin is improve immune system nangyari dyan sa consumption mo. Okay. So asahan mo kung magkaroon uli ng PIGSA, baka hindi na tumuloy na serious, baka tigyawat na lang mangyari niyan, tapos ka agad. Hindi PIGSA. Okay, Madam Hanilin Dimatulak, good morning dyan sa San Jacinto. Si Roberto Nimer, Rafael Acosta Mangalyag Jr., si Erenio Velasquez, si Daniel Richter. Siguro ito, German siguro ito. Si Daniel Richter. Sabi ni Jerry, may pahabol. Doc, isa pang napansin ko sa sarili ko noong nagtitik ako ng ikarma, hindi na pabalik-balik yung tawag na baliktad na PIGSA. Ito na yon, tiklab na PIGSA. Ito yung pinaliwanag nyo kanina. No? Okay, so two birds daw in one stone. Yan. Wow. Kasi yung blood pressure niya bumaba at tapos yung mga PIGSA niya hindi na bumabalik. Saan ba nakukuha yung PIGSA? Doon sa dumi ng dugo, sinasabi nyo? Yeah, well, kasama rin yun. Dalawang element yan eh. Yung PIGSA, nangyayari yun doon sa clogged pore. Marami tayong pore sa katawan, doon sumisingaw yung mga pawis, doon lumalabas yung body oils, etc. Sa mata naman, nagiging kwan yung ano man tawag doon sa mata pag may bukol? Kuliti. Kuliti, yan. Kasama yung mga ganun eh. So, ang nangyayari yun, clogged pore, iba rin yung kulani. Ay ganun yun. Doon sa loob naman yun. So, yun yung mga nag-iipon yung bakterya sa isang lugar na may inflammation. So, ang ginagawa ng ikarma dyan, unang-una nililinis yung blood. Tinatanggal yung mga harmful bacteria. Tapos binababa yung inflammation kung sakali meron. So yan, pagaling na yan. So ang ginagawa ng ikarma, anti-inflammatory, tsaka antioxidant, nagiging antibacterial na rin siya. Mga natural ingredient ito. Yun. So maganda na naman yung mga topic na pinag-usapan natin dito, and sana may natutunan kayo kay Dr. Glenn Soriano. Kung kulang pa yan, pwede nyo siyang tawagan. 0916-672-6056. 0919-991-7986. Yan ang personal number ni Dr. Glenn Soriano. Kaya punta kayo rito every Saturday. Mga oras ng alas 7, pwede na kayo ritong magpakonsulta kay Dr. Glenn Soriano. Kasama natin sa technical side si Kay Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nag-iikarma. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation.